sobrang baha sa Metro Manila, ano dapat gawin? Dapat imbestigahan ang flood control sa Davao Bakit sa Davao? para mawala ang baha sa Metro Manila. Dapat Davao ang sisihin. Yung mga maayos naman na daanan, bakit sinisira? Para may bagong pondo at paldo na naman sila. Alright mga kapatid, eto na. Nung mga nakaraan, napigilan pa nila eh. Yan. Thank you sa palakpak, thank you. Yes. Nung mga nakaraang issue doon po sa flood control, nagawan pa nila ng paraan para pahupain yung flood control issue na sobrang laking pera nung nakaraang taon, tama ba? Ngayon, bumabaha na naman, di ba? Flood control pa rin ang pag-uusapan sa tuwing bumabaha. Kahit itago nila yung mga pagkakamali, meron lilitaw at lilitaw pa rin. Patungkol pa rin ito sa flood control. Hindi magsasawa ang tao hanggat ang Panginoon nagpapakita po ng pahiwatig na eto yung Pilipinas ngayon. Ganito ang nangyayari. Paano natin nasabi mga kapatid? Kahit anong gawin nila, babagyo at babagyo, uulan at uulan. Okay lang ho na tayo ay bahain, pero hanggat maaari po, hindi naman bumabahan ng sobra-sobra. O kaya, bumahaman, hindi agad magtatagal, huhupa agad. Ngayon, sobrang lala yung nangyari sa Metro Manila, Kamaynilaan. Pero naalala nyo, sinisi nila yung Dolomite Beach. Di ba? Kaso parang medyo hindi umubra, kaya hindi pumatok yon, hindi na nila hinighlights ng hinighlights kasi ang dami pong natawa. Ngayon, etong si Abante, uulitin ko ho wala tayong galit kay Abante. Wala tayong galit personal sa kanila. Ang sa atin lang, kapag po nagbibigay sila ng mga ganitong pahayag, nakakatawa. Sige Abante, sir, opo, pwede natin paimbestigahan yung flood control sa Davao City kung meron mang mga katiwalian. No? Sige, sundan lang natin. Pero hindi po yan urgent. Para sa akin, mas dapat tutukan itong Metro Manila dahil kawawa na po yung mga kababayan natin magpasa hanggang ngayon sa baha. Dahil paulit-ulit na lang po kapag tag-ulan, dumadanas po sila ng tinatawag na pwede natin gamitin yung term na dilubyo. Kasi sobra-sobra na po. Sa totoo lang, patulog na ako pero kapag nakakabasa ako ng mga ganito, gustong lumabas ng nararamdaman galing ho sa aking puso. Siguro nakaugalian ko na to talaga na magbibigay ng reaction video at gusto ko po kasama ko kayo. Ngayon, sabi ni Abante rito, there's no ghost project in my district, says Abante. Okay, kung wala po talaga, sabi naman ng Vox Populi PH, sabi niya ng ganun, pengi kaming resibo, no? Ayaw na ho namin kasi ng salita lang, tas wala namang ipinapakita. At kung may ipinapakita, patingin kami kung legit. Yan. Hindi na ho kasi napapansin ko sa mga kababayan natin, hindi na ho talaga anga-anga. Kita nyo naman po si Madam Claire. Ito si Manang Claire ninyo. Yan, si Manang Claire. Yan, sabi niya, 33,000 barangay. Clear na raw sa drug-free na daw, no? Tama ba? Pero nung hinanapan ng resibo, binigay ng NBI, etc., baku-baku ho yung mga mga resibo niya. Tapos blanco pa yung kalahati. Di ba parang nagfi-fake news siya? Tapos ngayon, ililiis niya kay BP Sara na si BP Sara ang fake news. Kaya nagtatanong lang ho kami. Nagtatanong lang po, hindi naman totoo. Siguro baka totoo dahil nagtatanong po tayo, bobo ka ba? Tapos ngayon, nagkagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. Tatawa na lang sila. Sabi, kung meron naman silang matinong. Alam mo, hirap na rin to si Manang Claire na magpapalipaliwanag Bumalik na sa kanila lahat hanggat may tag-ulan. Tapos darating na naman tayo sa tag-init, no? Akala ko ba sabi ni PBBM kapag ka umulan iipunin. Ayan, binigyan kayo maraming biyaya, Ipunin nyo nga yan kung may ipon nyo. Yan, ang hirap sa inyo, mga kapatid. Ito sabi dito sa mga
Alam niyo ba ibig sabihin niyan? Turo dito, turo doon. Turo dito, turo doon. Wala na silang gagawin kundi magturuan ng magturuan. Grabe. Nakakaya ho ang ating bansa sa mga ganitong pangyayari. Itong congressman na to, hindi naman ho talaga siya nanalo. Talo ho siya. Ngayon, dinisqualified po yung totoong nanalo, yung may puso. Bakit ito ang nakaupo? Paano ho nangyari yun? Hindi ho dapat ito ang maupo. Kumbaga ganito, sa mayor, kapag ka na-disqualified, di dapat yung vice mayor ang magiging di ba? Ito talo to ayaw to ng mga kababayan nila. Pero paano nanalo to? Di ba? Tapos sasabihin mo, ay, walang ghost project, huwag kang magsalita ng wala. Kailangan po siguro, sir, ipakita nyo talagang wala. Natatawa yung mga kababayan natin sa inyo sabi ng gano'n, hugas kamay si pastor. Baka sakali daw paniwalaan siya ng taong bayan. Sino pa bang maniniwala sa inyo? Wala na. Ikaw naman kasi Bongbong Marcos Nandudun ka na sa magandang kakampi mo, BP Sara. Andudun na yung kakampi mo. Bakit gusto mo pa sa mga kakamping ganito? My gods. Ito pa mga kaibigan. Wow What happened to the service Claudine? Flooding right. Naibulsa na. I know, we know. Walang utang na loob sa mga Pilipino kasi government ang nagbayad. Bili ka utak, girl. Sabi ng gano'n sa kanya. Sabi niya ng gano'n. Like, hello, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino. Okay? Oy, This is not for taxpayers' money. The government literally paid us for the service that... Bob. Hindi, matalino siguro to. Saan ba galing pera ng... Saan ba galing pera ng government hindi sa tao? Sabi na Claudine, taxpayer Filipino play a critical role in sustaining government operation by funding. Wala talaga. Basta pagkang tao talaga na yumaman sila. May mga mayayaman na mababait, may mga mayayaman talagang sarado ang utak. Ito pa, tignan natin to. 93 million tong malatarpulin na yan. Ina nyo talaga. Ano ba to? 19 million ang halaga nito? Tanong lang ako nagtatanong lang ako. Sana magising na tayo lahat na hindi na maganda ang nangyayari sa ating bayan o bansa. Ewan ko, ba't pa pinagtatanggol ng iba to? Hindi pa ba kayo nasusuka dyan sa pagtatanggol nyo dyan sa kabila? Alam nyo nang tai-tain Kampi-kampi pa rin kayo 19 million. Giba. Ano to? Ginusto nyo to 93M tapos substandard. Yan. Isisi nyo na lang ito sa Duterte. Yun naman lagi, di ba? Lagi naman Duterte. Ito, sabi ng ganito, itong pinakamatindi, Okay? Sa Davao, nabaha din naman, pero hindi ganyan at humuhupa din. Diyos ko, magnanakaw kayo, palibasan, nakatira kayo sa high-end, exclusive subdivision, ina nyo. Sabi ng ganun. Ayan. Ang galing, Tinan pa natin, even Undoy, Deverance like Sean David never thought it's kinda channeling Chuba Chuchu. Wag na natin yan. Ito, mukhang bago-bago pa to, mga kapatid. Sabi ng ganon, bakit nga ba binabaha sa QC? During a DPWH meeting with Metro Manila, LGU leaders, Quezon City, Mayor Joy Belmonte revealed that only 2 out of basta baha, no? Ayaw nyo pa rin magising. BBM pa rin. Sige. Gusto nyo yan hanggat may kayong nasa gobyerno, mga wala mo'y kaaloy, mga wala kayong awa, para ganun, no? Yung tulay na sana naging sasakyan pa, etc. Ito, paliwanag ho natin. Ipaliwanag ho natin ito. Halimbawa dito sa lugar na to, binibigyan halimbawa ng ayuda. Monthly, binibigyan sila ng ayuda,
3,000, 4,000, 5,000 ayuda sa mga Pilipino. Ewan ko kung mangungurap pa sila doon, may katkong pa siguro sila, ewan natin. Ngayon, sige, 1 taon, 2 taon, 3 taon, hanggang 6 na taon na pag-upo nila dyan, magbibigay lang sila ng ayuda. Sa tingin nyo kapag umuulan, yung ayuda na yun makakapagpagawa ba ng mga tulay? O mga magagandang daanan para sa mga kawawang mahihirap na mga kababayan natin? Sobra-sobra pong hirap. Hindi po ba tayo nadadala? Ano, Duterte na naman. Kasalanan na naman ng Duterte. Kahit maiksing, sabi ng gano'n, no? Kahit maiksing tulay, di nyo magawa-gawa. At least may ayuda. Bibigyan ng ayuda. Yun ho yung gusto natin sabihin sa kanila. Okay naman ang ayuda. Basta wag kukurakutin. Pero dapat yung priority natin yung mga lugar nila na binabaha, bako-bako, walang simento, rough road, nahihirapan. Halimbawa, yung mga aani ng mga goods or ang tawag essential ibebenta sa mga bayan. Hindi ho sana sila mahihirapan kung maganda ang kanilang mga daanan, maayos po yung tulay kahit papano. Ito tingnan nyo. Mga kapatid, pag nakaabot kayo hanggang dito, pa-like po mag-comment na rin po kayo dyan. Pa-comment na lang po, pasuyo, Duterte pa rin. Basta kaalyado ng mga Duterte. Binida nyo kasi ang flood control. Kaya sinisingil kayo ng mga kababayan natin. Mali ba to? Mali ba? Kailangan ayuda pa rin. Kahit bigyan nyo sila ng ayuda sa loob ng 6 na taong termino, pero hindi nyo naman inaayos yung lugar nila, wala ring kwenta yun. May matutulong yun. Tama, tama. Pero yung priority ho sana sa panghanap buhay nila. Kayong mga nakaupo, subukan yung tumayo, maawa ho kayo sa mga kababayan natin. Ang kakapal naman ho ng mga mukha ninyo. Pati doon sa mga taga-kabila na nagtatanggol pa rin dito. Seryosohan na to wag, nako, ang ewan ko. Ganun ba yon? Pera-pera na lang? Maawa kayo sa mga kababayan natin, mga sir. Alam nyo sa sarili nyong bayad kayo. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin, mamen. Gumising kayo, wag nyong lasunin yung isip ng mga kababayan nyo. Ang daming problema, Di ba kayo naaawa niyan? Bakit kasalanan ba yan ng Marcos? Sino may kasalanan? Duterte? Taragis naman, Pero pag nangampanya, palaging mahihirap ang laging isisigaw para makaangat sa pamumuhay, mga farm to market, road farm to market, isisigaw para sa boto lang. After that, totoo, ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung mga nangangampanya ng eleksyon, lagi nilang sinasabi, sana po ang ating ang Pilipinas magbabago pag ako nanalo. Yung mga magsasaka, gagawin nating mga magaganda yung mga kagamitan nila. Yung mga mahihirap, hindi na kayo maghihirap. Maraming trabaho. Diyos ko, Panginoon ko, pagtibayin pa sana tong mga kababayan mo natin. Salamat din sa Panginoon kasi nga, yung ulan na yan, opo, ano po yan, kawawa ho yung mga kababayan natin. Pero mas nagigising po sila. Mas nagigising yung mga kababayan natin, lalo na may mga social media na katulad ng ganito, na ipinapakita po talaga, pinangangalandakan na ng Panginoon, hindi sa dinadamay ko ang Diyos. Yung mga panahon na yan, kailangan po natin yan para mas magising po tayo, mas mahirapan pa pong magpaliwanag yung mga taga-kabila o yung administrasyon kung anong gagawin nila. Biruin mo, nagbabaha ng ganyan tapos gusto nyo paimbestigahan flood control sa Davao City o Davao Region. Maya naman kayo. Ang kakapal na ng mga mukha ninyo. Grabe, ito. Flood Control Revenue Sharing Program, Skills Foreman. Ano sunod? Site Engineer, Inspector, Supplier, dahil pera, putik niyan. Mayor, Governor, District Engineer, dahil nilang pera, no? Contractor, wow. Congressman, ang daming pera, putik niyan. Sino ba to si Mr. Beast? Grabe ho, no? Ayan na, hindi pa kayo magigising. Marcos pa rin, sige. Wala eh. Eto na naman.
Nakadepende po yun sa mamumuno. Taas noo kung sinasabi sa inyong lahat, mas marami ang matitino at mahuhusay na tao sa DPWH. Okay, sige, agree. Okay. Hindi naman mawawala talagang may mga mabubuti. Lalo na yung mga mas mabababa. Ngayon, hindi mo ba sasabihin, pero may mga, taas noo kung sinasabi sa inyong lahat, mas marami ang matitino, mahusay na tao sa DPWH. Oo. Pero ayaw mo bang sabihin na, pero may mga iilang kurakot? Ayaw mo bang sabihin ganon? Ha? Sabihin mo rin. Pinapatamis nyo eh. Kitang-kita na nga yung... Kitang-kita na nga eh. Naalala nyo pa ba yung issue noon na sabi ng ganon, yung sa PhilHealth ba yun o sa health, binawasan yun tapos pinunta sa DPWH. Tapos sabi ni Auntie Claire noon, kailangan yun. Paano kung halimbawa yung ambulansya, paano sila tatawid kung walang tulay? Pilipinas, nakakaawa. Ay, nako. Ano pa ba? Eto, dilipod ta kainang, di ko maintindihan to. Sa mga makaintindi ha, shout out po sa lahat. May jet ski na doon. Ano ba tawag dyan? Jet ski ba tawag? Di ko alam tawag dyan eh. Eto, ano na naman to? Tago-taguan. Lookout order issue versus atong 11 hours. Halos malubog na sa baha ang Luzon pero Davao City ang iimbestigahan. Diyos ko naman, Abante, bakit naman mga Duterte at Davao City ang inyong pinag-iinitan? Lahat na to, Pilipinas. GG. Ito. Hindi ko na kinausap, sinabi ko sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Ito pa yung isang makakasira sa imahe na naman ng DPWH. Bakit hindi pa ba sira? Bagong classroom sa Bulacan, Kawawang Bulacan. Ayan, Ghost Project. O mga buaya, pati pag-aaral ng mga bata na sakripisyo inanyo. Bakit pag umuulan ba? Kasalanan na gan ni Marcos? Kasi nung nakaraang taon, dapat inasikaso na yan. 'Di ba? Nagbaha, sinabi may flood control, nagbaha. Anong ginawa nila? Pinlano nila yung impeachment, tsaka po yung kay Tatay Digong, at tsaka kay Kibuloy. Baka yun kasi ang dahilan para hindi na magbaha. Grabe. Wala na tong mga to. Ito pa. Yan ang maganda, hindi tinipid sa materyales. Uy ano yun? Hindi nga tinipid pero tinamad. Hindi nga tinipid pero tinamad, mga kapatid. Nilagay na lang nila doon, Bakit? Simento pa rin naman yan, Diba? Walang tumid. Ay, gobyerno. Matindi. Australia is known for kangaroos. Egypt is no pyramid. What present Philippine best? Best in corruption. Sabi ng ganun. Natumbok mo, Jessica. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Nice one, Jessica. So, alam ko po ayaw rin ito kay PBBM. Naalala nyo? Baby Marshall, ano ba tawag sa kanya, di ba? Atake lang ng atake, madam, para magising yung mga kapwa nating Pilipino. Hindi na ho kasi maganda yung nangyayari. Ito, naalala nyo po ba ito? Na sinasabi na ito, yung mga mayayaman, no? Panoorin nga natin. Sa Pilipinas to. Ano yun? Dugay. Diskaya couple sporty luxury cars to be approved by BOC. Alam nyo yung yung mga tinatawag na lifestyle check? Oo, tama naman yon. Pero lifestyle check, pagkatapos nun magagalit lang tayo. Ay, bakit ganyan? Hindi naman pala ganyan. Dapat bawiin. Bukod sa bawiin, dapat ikulong kasi nga nagnanakaw. Pag hindi accurate yung kabuhayan nila, doon po sa mga nakikita nating mga kurakurakot. Grabe. Unstoppable to, kurakot. Ito. Ayan po, Campaign poster, Japan.
Ay, nako. Grabe tong Pilipinas na to. Ano to? Dago dapat gumawa ng flood control, nagiging tourist spot only in Mindanao. Yeah. Dito sa lugar namin, kailangan ko ba bang ipakita? Di ba? Napakatapang ito ng mayor na to. Dapat pala sinuportahan natin to dati. Okay, panoorin muna natin to mga kapatid. Sino dapat ang managot dito? Ito na. This is the flood control project in the city of Manila amounting to more or less 14 billion. Aray ko. Palakpakan, anak ng teteng. Galing ito sa ating Pinas News Uncover. Nasa description yan mga kapatid. I-subscribe nyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, imumulat po natin ang ating mga kababayan, yung mga naliligaw ng mga sinusuportahan. Dito po, manood po tayo. Papindot po ng like. No? Isang pindot lang ng like. Mag-comment kayo dyan. Kung hanggat maaari, comment nyo, Duterte pa rin. Okay? Yes! Eto na. 14. Hindi lang 1 bilyon, 14. Aray ko, sakit nito. Tingnan natin. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Itong lahat ng ito ay walang permit. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, umaabot sa mahigit 14 billion pesos ang kabuang alokasyon para sa flood control projects sa 6 na distrito ng Maynila mula taong 2022 hanggang taong kasalukuyan. Grabe. Sa kabila nito, palpakan niya ang mga proyekto dahil matindi pa rin ang mga pagbaha sa Manila sa tuwing umuulan. Ang siste pa na pag-alaman ni Mayor Isko na ang lahat ng proyektong ito walang permit. Tumanggi ang alkalde na Taragis niyan. Sino ang may pakana nito? Grabe, okay lang kung walang flood control, kung walang budget, di ba? Pero ito may budget. Yun nga lang, questionable. Bilyon, sobrang bilyon ito. Tapos nakita natin bumabaha pa rin. Ano sasabihin na naman ng mga ugok-ugok dyan? Kasalanan ng bagyo yan. Lagi yun naman sinisisi yung presidente. Lagi nyo sinisisi yung administrasyon. Hindi nyo ba naiisip yun? Grabe. Pwede naman pong magbaha basta mabilis lang humupa. Hindi yung baha ng baha ang tagal humupa. Maramdaman man lang sana yung mga flood control na ginawa. Pero wala nga hong nakikita. Tuloy ho tayo mga kapatid. tukuyin ang mga dapat managot sa mga palpak na flood control. Anya, hahayaan niya ang Office of the President na pangalanan ang mga sangkot sa mga anomalya. Pero bago Yes. ito una ng sinampahan ng Manila LGU, ang kontratista na Chelsea Construction and Supply ng patong-patong na reklamo sa prosekusyon dahil sa pag-iba nito sa Rizal Avenue Sports Athletics Complex o RASA Covered Court sa Grabe. Santa Cruz, Manila para sa pagpapatayo nito ng 145.5 million na multi-purpose building. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, Grabe. 2023, 2024, and 2025. Alam nyo, hindi pwedeng tanggalin lang sila sa pwesto o kaya ikulong lang. Hindi pwede. Dapat sila sunugin. Tas maraming nakakakita. Yan lang ho sa akin, hindi naman sa brutal. Bakit hindi ba brutal na ganyang kalaking pondo ng Pilipinas? Tapos nilunok lang ng buo, pinaghati-hatian ng mga buaya. Samantalang ang dami pong naperwisyo ng baha. Ang daming nasalanta ng baha. Ganun-ganun na lang yon. Huwag niyong sabihin sa amin na hindi naman kasalanan din ng taong bayan yan kasi nagtatapon sila ng mga basura. Hindi ho ganun. Kaya nga may flood control O hindi naman kaya, pang-control talaga doon sa baha. May mga naglilinis, may mga nagpapanukala na bawal magtapon dito, pinapatupad. Pagka ikaw ay nahuli na nagtapon, makukulong ka kagad o pagmumultahin ka.
Yung pagpapatupad, yung hindi katamaran, uupo ka lang tapos may pondo na nakawin mo na. Hindi ho ganun. Grabe, ang laking pera nito. Sino po ba talaga dapat ang managot dito? amounting to more or less 14 billion. More or less? Putik niyan. Ang laki nga, sinabi ko na sa isang vlog ko, ito yung 1 milyon. Ito yung buong 1 billion. Eh yung 14 billion pa kaya? 1 million, 1 billion, 14 billion yung sinasabi dito. Saan na napunta yun? Anak ng teting, grabe talaga itong mga magnanakaw na to. Mga walang pakialam sa mga kapwa Pilipino. Done. Palike po mga kapatid, ikalat nyo yung video na to dahil itong video na to magpapatunay na dapat hindi na maulit itong mga pangyayari. Palike po ng ating Manila. video. So most of it finished already. Oo. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Grabe. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Sobrang grabe yan. Gusto nyo malaman per district? Per district? Ginalo. Grabe ano? District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. Ay grabe. District 5, 1.1 billion. Saan yung District kinain 6, yan? 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos. Hanggang kabutal-butalan. From project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. Grabe. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Ah, okay. Ha? Yun ay nakaraan. Oo. Ngayon may bago pa. Ah! 7-8-9-4-5. I-like nyo to, kailangan po ikalat po natin. My gods. Yung binibilang ni Yorme ng mga 3 billion, 2 billion, 3 billion, 2 billion, wala pa yun. Idadagdag pa to. Idadagdag pa to. Base sa pagkakaintindi natin. 112 new ongoing projects without Permit. permit. Aray ko. Taragis. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas. May pera ang Pilipinas. Hindi nga lang talaga umaasenso kasi ang daming buaya. Grabe. Without paying regulatory fees for the local government of Manila. Particularly
contractor's tax. Pag ordinaryong tao, nag-a-apply ng demolition permit. Pag Oo nga, ordinaryong taong nagpursigi, nakaipon, papayos ang bahay, kumukuha ng building permit. And they pay regulatory fees, like what you call contractor's tax under the Manila Tax Ordinance. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo na mga kumpanyang paborito, nandito rin. Aray ko! Pati Kayo yung na mga ang paborito. humusga. Konti-konti lang po to. Random. 145 million. 97 million. Malaki pa rin yan. 140 million. 94 million. 80 million. 142 million. 141 million. Kadikit-dikit pa yung numero. 141 million. Di na magkasya yung number. Ang daming GLC. 141 million. 94 million. Hala ka. 94 million, 140 million, 142 million. Mukhang paborito nila yung 140 million. Tapos isipin nyo, yung kay BP Sara na 120 plus million. O sige, sabihin na natin, i-total nyo na hanggang isang, parang hanggang, hindi, 120 million lang ba yun, no? 125? O sige, dagdagan nyo na lang. Dagdagan nyo na lang hanggang sa umabot ng 600 million na lang. Sige. Pagpalagay nyo na, halimbawa, habol na habol kayo, pero dito, bakit parang ang tahimik ninyo? Ha, yung mga taga-kabila. Tapos yung mga dilawan. Si Guanzon lang talaga ngayon namamayagpag, palakpakan natin. Yung iba duwag, yung ibang dilawan duwag. Ito, ang lalaking budget nito, ba't di kayo mag-ingay? Kasi BP Sara, pa-impeach kayo ng pa-impeach. Mas malaki pa palang budget yung mga nawawala. Yung kay BP Sara na ipaliwanag na, eto wala. Paano pa yung BICAM? Kaya walang asenso ang ating Pilipinas, mga kapatid. May mga kababayan tayo, may masisipag naman tayong mga kababayan. Pero dahil sa gitna ng kahirapan, minsan kahit hindi nakapag-aral pero masikap naman, willing matuto, hindi natatanggap ng trabaho. May mga ganyan din tayong sistema. Ngayon, sa pamahalaan, pwede naman bigyan ng mga trabaho itong mga to. Hindi naman maghihirap ang Pilipinas kung bigyan ng trabaho yung mga mahihirapan makahanap ng trabaho. Pumunta po sila sa gobyerno dahil ang lalaki ng budget nito. Kahit sa loob ng 3 hanggang, kahit forever magtrabaho yan, hindi maghihirap ang Pilipinas. Dahil ang laki-laki ng budget sa isang tao lang. Na magsusweldo lamang sa loob ng isang buwan, mga 15,000, 16,000 hanggang 18,000 per month. Pwedeng-pwede na. Sa buong isang taon, 2 taon. Kahit tagawalis lang dyan, kahit tagatimpla nyo lang ng kape dyan. O kahit maglinis lang sa mga barabarangay, etc. No? Tapos hingi ng budget sa matataas. Aasenso tayo eh. Kaso may ganitong kurakot eh. Kasi tinitingnan ko lang naman random lang. Oo. So this is ongoing. And we continue to investigate. Now, hopefully, after today, they will learn a very good lesson. As I have said before, again and again, welcome kayong magnegosyo sa Maynila. We welcome development in Manila. Immaterial of political color, as long as you follow simple procedure. Naman, ganun lang. Ang masakit yung pagka-ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Oo nga, no? Pero pagka malalaking kumpanya, parang pinabaliwala nila ang pamalang. So, we are investigating that. Yes, Sian. Yari kayo ngayon. Sure. So, rekta tanong po, Yorme, sino ang tingin niyong dapat sisihin sa pagbaha sa Maynila? Well, as far as ayokong pangunahan ng Pangulo
sa investigasyon na ginagawa. I think they have more resources to tell the people who is liable or not, who've Yeah. done projects properly o baka meron ding guni-guni. If I may borrow the words of the President. But first things first, yung para muna sa aming mga taga-Maynila. Mauna muna ang taong bayan. Nagagamit ang building na iyon sa pangaraw-araw na pamumuhay ng komunidad sa Santa Cruz. Biglang nawala, napagkaitan ang mga taga-Maynila. That is my obligation. Salamat, Yorme. At patawarin nyo kami noon dahil Duterte at Marcos ang finokus namin. Humingi kami ng tawad sa iyo. Humingi ako ng tawad. Nagkamali ako na magaling pala talaga tong si Yorme. At ngayon, binubulgar niya yung mga nawawalang budget. Sa tingin ko, alam niya na rin. Alam niya na rin kung sino yung mga tiwali na yan. Na mga congressman. Parang minura niya pa nga nung isang araw. Ngayon, kasama to sa tagumpay. Sana po balang araw ito maging senator din dahil nakikita natin talagang nagtatrabaho pala ng maigi itong si Yorme. Nagkamali tayo. Ako, sa susunod na eleksyon, kung ano man ang itakbo nito, susuportahan ko to. Para sa akin, susuportahan ko na to. Kasi mula nung naging mayor ulit siya, talagang nakita ko yung pagpupursige niyang magtrabaho. Walang arte-arte. Sa lahat ng mga mayor sa ngayon, si Vico Soto, okay din yan, ano? Sa lahat ng mga nagsusumikap, no, yun ang iboto natin. Huwag natin iboto yung puro angal ng angal, hindi naman umaaksyon, kontra sa mga mabubuti, yung mga ganyan. No? Doon tayo lagi sa tama, mga kapatid. Huwag tayong tumulad sa mga mali-mali. Okay, siguro hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Lagi ko sinasabi sa inyo, i-like nyo itong video na ito. Mag-comment din po kayo dyan ng Duterte pa rin, tapos Yorme pa rin. Yung mga ganyan, no? Makakatulong po ito para kumalat yung video natin. Hindi lang dahil para sa aming mga vlogger, kundi para magising tayo sa katotohanan na dapat wag nang maulit itong mga pangyayaring ito. Sayang ang Pilipinas, marami palang pera, tapos uutang na naman. Saklap. Oh my God, we're back again. Come on.